Mula sa pagiging mga espiritual na pinuno hanggang sa pagiging mga makapangyarihang politiko, ang mga Santo Papa ng Simbahang Katoliko ay may malawak na impluwensya sa kasaysayan. Ngunit hindi lahat ng Papa ay banal at makadiyos. Sa katunayan, may ilan na nagdala ng kahihiyan, kasakiman at karahasan sa loob ng simbahan. Ito ang Kaalaman Studios at sa video na to, pag-uusapan natin ang 8 sa pinaka masasamang Santo Papa sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko. Sino ang mga Papa na nagdala ng imoralidad sa Vatican? Sino ang nagbenta ng papacy? At sino ang naglagay ng bangkay ng dating Santo Papa sa paglilitis? Alamin natin ang mga kanilang kwento. Pero bago yan, huwag pa rin kalimutang i-like, comment at subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para sa mga susunod nating kaalaman. Number 1. Si Pope Alexander VI, ang Papa ng kasakiman at imoralidad. Si Pope Alexander VI ay itinuturing na isa sa pinakakorap na Santo Papa sa kasaysayan. Bago pa man siya mahalal bilang Santo Papa, kilala na ang pamilyang Borgia sa katiwalian. May mga ulat na binili niya ang papasiya sa pamamagitan ng panunuhol sa mga kardinal upang bumoto sa kanya. Habang nasa kapangyarihan, ginamit niya ang simbahan para sa sariling interes. Itinalagan niya ang kanyang mga kamag-anak sa matataas na posisyon sa Vatican at pinatay ang sinumang humahadlang sa kanyang mga plano. Isa sa pinaka-iskandalosong bahagi ng kanyang buhay ay ang kanyang pagiging babaero sa kabila ng kanyang pagiging Santo Papa. Nagkaroon siya ng maraming mga babae at hindi bababa sa 4 na anak. Bukod sa imoralidad, ginamit din niya ang simbahan bilang isang negosyo. Ipinagbili ang mga oposisyon sa loob ng simbahan kapalit ng malalaking halaga ng pera. Dahil dito, lumala ang katiwalian sa loob ng Vatican. Number 2. Pope Stephen VI, ang nagpakasakit sa bangkay ng isang Papa. Si Pope Stephen VI ay isa sa pinakamasamang Santo Papa hindi lang dahil sa kanyang pamumuno kundi sa kanyang malupit na paghihiganti laban sa kanyang yumaong kalaban, si Pope Formosus. Matapos siyang maluklok bilang Santo Papa, inutos niyang hukayin ang bangkay ni Pope Formosus na patay na ng ilang buwan. Binihisay niya ito ng kasuotan ng isang Papa at ipinasalang sa isang paglilitis na tinawag na Cadaver Synod. Siyempre, hindi makapagsalita o makadepensa ang bangkay, kaya't idineklara itong may sala. Bilang parusa, pinutol ang 3 daliri nito na ginagamit sa pagbabasbas at itinapon ng labi sa ilog Tiber. Ngunit hindi nagtagal ang paghahari ni Stephen VI. Ang mga tao mismo ay nagalit sa kanyang ginawa at ilang buwan lamang pagkatapos ng kanyang kasamaan, siya ay inaresto at pinatay sa pamamagitan ng pagsakal. Number 3. Pope Boniface VIII, ang Papa ng kayabangan at kasakiman. Si Pope Boniface VIII ay isang Santo Papa na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang gawin ng simbahan bilang personal niyang kaharian. Isa siya sa pinakaayawang Santo Papa dahil sa kanyang pagmamataas at pagmamalabis. Isa sa kanyang pinakakontrobersyal na utos ay ang pagdeklara na ang lahat ng hari at pinuno sa Europa ay dapat sumunod sa kanya. Hindi ito nagustuhan ni Haring Philip IV ng France kaya iniutos niyang dakpin si Boniface. Sa kanyang huling mga araw, nabihag siya ng mga sundalo ng hari, pinahirapan at nagtrauma hanggang sa tuluyan siyang mamatay. Dahil sa kanyang kasakiman at pagmamalabis, inilagay siya ni Dante Alighieri sa kanyang aklat na Inferno sa 8th Circle of Hell, isang lugar sa impyerno na nakalaan para sa mga mandaraya. Number 4. Pope Urban VI, ang Papa na pumatay sa kanyang mga kardinal. Si Pope Urban VI ang naging dahilan ng Western Schism, isang panahon kung saan may 3 Santo Papa na sabay-sabay na nag-aangkin ng kapangyarihan ng simbahan. Ngunit ang mas nakakatakot kay Urban VI ay ang kanyang kalupitan. Nung may mga kardinal na nagbalak siyang patalsikin, ipinag-utos niya ang kanilang brutal na pagpatay at ayon sa ilang ulat, nagreklamo pa siya na hindi sapat ang sigaw ng mga pinahirapan niyang mga biktima. Dahil sa kanyang pamumuno, nahati ang simbahan sa 2 paksyon. Ang isang grupo ay sumusuporta sa kanya at ang isa naman ay sumusuporta sa isang bagong Papa na inuluklok sa Avignon, France. Number 5. Pope Leo X, ang nagbenta ng kapatawaran para sa pera. Si Pope Leo X ay isang Santo Papa na ginamit ang yaman ng simbahan sa kanyang luho. Bilang miyembro ng mayamang angkan ng Medici, hindi siya nag-atubiling gumastos ng milyon-milyon para sa sining at kasiyahan. Upang mabayaran ang kanyang maluho at gastador na pamumuhay, ginamit niya ang pagbebenta ng indulgences. Ang indulgence ay isang sertipikasyon na nagsasabing napatawad na ang iyong mga kasalanan kapalit ng bayad. Dahil sa sistemang ito, maraming mahihirap ang nagbayad sa paniniwalang mapapalaya nila ang kanilang mga kaluluwa mula sa purgatorio.
Ang gawaing ito ay nagbunsod kay Martin Luther na isulat ang kanyang 95 Theses na nagsimula ng Protestant Reformation at hinati ang Kristyanismo. Number 6. John XII, ang playboy na Santo Papa. Si Pope John XII ay isa sa pinakabatang Santo Papa sa kasaysayan at isa rin sa pinaka-controversial. Siya ay ipinanganak bilang Ottaviano sa isang makapangyarihang aristokratong pamilya sa Roma, ang pamilyang Tusculani na may malakas na impluwensya sa politiko at relihiyon. Sa murang edad na 18, iniluklok siya bilang Santo Papa noong 955 CE, hindi dahil sa kanyang kabanalan o katalinuhan, kundi dahil sa impluwensya ng kanyang ama, si Duke Alveric II ng Spoleto. Noon, ang posisyon ng Santo Papa ay hindi lamang isang espiritual na tungkulin kundi isang mahalagang pampulitikang posisyon na maaaring ipamana o manipulahin ng mga mayayaman at makapangyarihang pamilya sa Roma. Ngunit sa halip na gampanan ang papel ng isang banal na lider ng simbahan, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang isulong ang sarili niyang pagnanasa. Ang kanyang panunungkulan ay puno ng iskandalo, imoralidad at katiwalian. Dahil sa kanyang katiwalian, mabilis na bumagsak ang kanyang reputasyon sa mga lider ng simbahan at sa mga Romano mismo. Noong 963 CE, nagsimula ang isang rebelyon laban sa kanya. Sa tulong ni Haring Otto I ng Alemanya, nagtipon ng mga obispo at pinatalsik siya sa pagiging papa. Sa halip, inuluklok nila si Pope Leo VIII bilang kapalit. Ngunit hindi sumuko si John XII. Matapos umalis si Otto I sa Roma, bumalik siya sa Vatican at muling inangkin ang papasiya noong 964 CE. Bilang ganti, kanyang ipin-excommunicate ang mga sumuporta kay Leo VIII at muling magpatupad ang kanyang lumang paraan ng pamumuno. Number 7. Pope Benedict IX, ang Santo Papa na 3 beses naluklok at nagbenta ng papacy. Si Pope Benedict IX ay hindi lang kilala bilang isang tiwaling lider ng simbahan, kundi bilang nag-iisang papa sa kasaysayan na 3 beses naluklok sa pwesto. Bilang miyembro ng makapangyarihang pamilyang Tusculani, iniluklok siya bilang Santo Papa noong 1032 CE sa murang edad na 20. Ngunit sa halip na maging banal na lider, siya ay naging marahas, malupit at immoral. Kilala siya sa kanyang mga pag-aabuso at katiwalian, kaya't nag-alsa ang mga mamamayan ng Roma at pinalaya siya noong 1044 CE. Makalipas ang isang taon, bumalik siya sa kapangyarihan, ngunit agad niyang naisip na ibenta ang papacy sa kanyang sariling ninong na si John Gratian na naging Pope Gregory VI. Hindi pa nakontento, bumalik pa siyang muli sa Roma noong 1047 upang agawin ulit ang trono. Ngunit tuluyan siyang pinalayas ng German Emperor na si Henry III. Sa huli, namatay siya sa isang monasteryo malayo sa marangyang buhay niya sa kanyang ginusto. Number 9. Pope Sergius III, ang Assassin Pope. Si Pope Sergius III ay isa sa mga pinakamalupit na Santo Papa sa kasaysayan na nakilala dahil sa pagpatay sa kanyang mga kalaban upang makuha at mapanatili ang kapangyarihan. Noong 904 CE, sa tulong ng isang makapangyarihang general, ipinapatay niya ang kanyang mga katunggali, kabilang si Pope Leo V at mga kanyang kahalili na si Anti-Pope Christopher. Sa pamamagitan ng dahas, siya ay naging Santo Papa. Bukod sa karahasan, si Sergius III ay sinasabing nagkaroon ng relasyon kay Marozia, isang babaeng maharlika sa Roma. Ayon sa ilang medieval chronicles, ang kanilang ugnayan ay nagbunga ng isang anak, si Pope John XI. Habang nasa kapangyarihan, kinontrol ng kanyang alyadong pamilya ang Roma na nagbigay daan sa isang madilim na panahon ng simbahan kung saan ang papasiya ay naging laro sa mga makapangyarihang pamilya. Namatay siya noong 911 CE, iniwan ng simbahan sa ilalim ng paniniilis ng mga makaharlikang Romanong pamilya. At yan nga ang sinasabi ng ilan na worst na Santo Papa sa kasaysayan ng simbahan. Alin sa kanilang pinaka nakakagulat para sa iyo? I-comment sa comment section. At huwag pa rin kalimutang i-like, comment at subscribe ang ating channel para sa mas marami pang kaalaman.